Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat? For today's video, sasagot po tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po yung unang tanong sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, Sir, tanong lang, meron akong 5 parisan. Ang problema sir, yung iba tinatabunan ang itlog at yung iba naman nilalabas nila. Mga kaibon, disclaimer lang po. Ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko po sa pag-aalaga po ng mga ibon. Sa tanong sa atin ng kaibon natin, meron daw siyang 5 na parisan. Ang problema, yung itlog daw tinatabunan at yung iba naman daw nilalaglag. Mga kaibon, ano ba ang naging problema ng mga alaga ni Sir? Bakit nila ito ginagawa? Unang-una, stress po. Kapag po stress ang alaga natin, ginagawa po talaga nila yan. Minsan tinatabunan yung itlog, minsan naman nilalaglag, minsan naman binabasag. So yan po ang minsan na ginagawa ng alaga natin kapag stress talaga sila. Ngayon, alalahanin nyo po sir kung ano ba yung nakaka-stress sa kanila. Una, dyan ba sa area na pinaglagyan mo? Baka nai-stress sila dyan. Pangalawa, baka dinadaanan po ng tao palagi. Pangatlo, baka po meron na aso na malapit po dyan sa kanila. Kapag kasi merong aso na malapit sa kanila, kapag kahul ng kahul yung aso, natatakot yung mga alaga natin yan. Kapag natakot yan, lalo kung merong itlog, isa-save nila yung itlog niyan, tatabunan. Minsan naman, nilalaglag. Minsan naman, binabasag. So, baka po merong asong malapit dyan. So, alam nyo na po ang dapat ninyong gawin. Pwede nyo pong ilipat yung ibon or ilipat yung aso. So, yan po ang mga posibleng rason kung bakit nai-stress po ang alaga natin. Panghuli na lang, hindi kaya nabubulabog sa kakasilip natin sa kanila. So, ang pagsilip sa mga alaga natin, wala namang problema yan. Okay din po yan para masanay na sinisilip sila. Pero syempre, kapag sisilip tayo, kinakailangan parang magpapaalam. Kakatukin nyo po ang nest box para po makaredy at makalabas. Hindi po yung biglang bukas lang. Kapag biglang bukas, syempre magugulat yan. Talaga magkukumahog palabas. At kapag ganyan, isa rin yan sa talagang kinai-stressan ng mga alaga natin. Sa pagsilip, okay na siguro ang once a week. Okay na siguro yan. Lalo kung merong itlog at lalo kung naglilimlim, hayaan na natin sila. Ako nga mga kaibon, sinanay ko yung mga alaga ko sa silip. Pero kapag merong breeder tayo na naglilimlim, nililimitahan natin. Kasi yung kinakailangan doon talaga focus sa paglimlim yung breeder. Kasi syempre temperature ng katawan ng breeder natin yung inaasahan para doon sa pagiging fertile ng itlog. Kaya po kapag naglilimlim, halos hindi ko na yan sinisilip, hinahayaan ko na lang. Ang importante dyan, alam mo na merong itlog doon. At yung pagsilip talagang dapat limitahan. So baka po dito sa mga nabanggit ko, baka po nandito yung dahilan kung bakit nai-stress po ang alaga po ninyo. Kagaya po ng yan na pagsilip, baka merong aso na malapit, baka dinadaan-daanan yung lugar nila at baka hindi komportable doon sa area na pinaglalagyan natin. So yan po ang mga posible na dahilan kung bakit nai-stress. Ang problema kasi dito mga kaibon, kapag nasanay na yung mga alaga natin na ganon, na nasanay na ba sa stress, na paulit-ulit na lang, so walang mangyayari sa breeding. Sayang lang. Kaya kung maaari, kung nandito yung dahilan sa mga binanggit ko, alam nyo na po yan kung paano ninyo i-adjust. So yan po ang unang tanong. Pangalawa, idol, may tanong lang po ako. May parisan po ako dito na Lutino Opacac. Ang kaparis niya green split ino na hen. Ano kaya ang ID ng magiging anak nila? Sana masagot. Salamat po.
Sa ganitong klase ng parisan, Lutino Opa Kak, ang kapares Green Opa Split Ino na hen. So ang magiging ID nito ng inakay sa visual Lutino Opa, sa non-visual naman Opaline Split Ino. So yan po ang magiging ID ng ganitong klase ng parisan mga kaibon. And then pangatlong tanong sa atin, Idol, good morning po. Sana mapansin, may binili po akong ibon ng nakita ko sa leg band 2018. Ang nakalagay, makakapagpainakay pa kaya ito pag sobrang tanda na? Salamat po at God bless. So meron daw si Sir na bili na may leg band na 2018. So kung ang binilhan mo niyan siya mismo ang may-ari, dapat tinanong mo kung kailan ba ito nabuhay na ibon, 2018 ba? Or kaya naman itong leg band nakalagay 2018, baka dito ka nagsimula sa pag-aalaga ng ibon. Kasi merong mga naglalagay ng leg band number kung kailan sila nagsimula sa pag-aalaga ng ibon. For example, kagaya niyan, 2018 siya nagsimula mag-alaga ng ibon, yun ang nilalagay niya sa mga leg band. Kung halimbawa naman 2018 yung ibon, medyo matanda na, medyo matured na talaga kung iisipin. Kasi 2018 medyo matagal na rin, pero sa tingin ko sa ganyang edad makakapag-breed pa po kayo. Pero kung mga 10 years pataas, doon siguro medyo mahirap na. Lalo na po kung ang paggamit is sunod-sunod. Halimbawa, kakaitlog lang, kakababa lang ng inakay ng itlog uli siya, pagbaba uli ng inakay ng itlog ng yon, ng itlog uli, halos hindi pinapahinga ng breeder. So siguro ko ang 9 years, 8 years mahirapan na kung walang pahinga. Pero kung meron naman pahinga, okay pa po yan, magagamit pa po yan sa breeding, wala pa pong problema. Pwede pa po yan mga kaibon. Kasi halos nasa 6 years pa lang, o 6 years ba yung tanda niya. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. So yun nga, sabihin na natin na mga magsi 7 years na yan, kayang-kaya pa po, wala pa pong problema sa breeding yan. Pero kapag mga 10 years na, doon na po medyo mahirapan. Okay pa naman yung mga ganon, basta po yung itlog nagpe-fertile pa at marami pang fertile. Pero sa ganyang edad, sir, wala pa pong issue yan. Okay pa po yan sa breeding. At mas maganda dyan, tinanong mo sana yung napagbilhan mo kung 2018 ba nabuhay, or kaya naman 2018 lang ang nilalagay sa leg band dahil doon nagsimula sa pag-alaga. So yan po. Panghuling katanungan sa atin mga kaibon. Basa po dumi ng ibon ko, pero di naman siya matamlay, malakas pa kumain. Alam nyo mga kaibon, kapag po basa yung dumi ng alaga po ninyo, meron po mga senyales ang basa ang dumi. Unang-una, merong sakit. Kapag po merong sakit, kapag nagdumi na yan ng basa, malala na po yan. Ang ibon, mapapansin nyo yan, yung ulo, nakatago na po yan sa likod at talagang matamlay na siya kasi basa yung dumi. So kapag gano'n na matamlay, basa yung dumi, palagi na lang nasa isang sulok, tapos yung ulo nakatago na sa likod. So pagka ganyan, merong problema, baka merong sakit, kaya ganon. Ang ibon kasi kapag matamlay, automatic may nararamdaman yan. Unang-una, merong sakit, talagang yan ang number 1. Pangalawa, baka po molting lang yan, kasi kapag molting ang ibon, masakit ang katawan yan, matamlay din po yan, talagang tumatamlay ang ibon. Pero kung hindi naman molting pero matamlay, merong sakit yan, lalo kung basa ang dumi. Saka sa mga nagmumolting na ibon, minsan may dumi silang medyo basa, minsan naman tuyo.
kumbaga parang normal pero minsan merong basa. So kung halimbawa di naman molting, matamlay, basa yung dumi, may sakit yan. Yun ang dapat natin maagapan. So kapag ganyan, automatic para sa akin gamutin na agad natin ang mga mayroong antibiotic na gamot kagaya ng mga Pramoxil. So pwede po yun ang Ambroxetil. So yan po ang pwede nating ipainom. So yan ang dapat nating tingnan. Kung matamlay, hindi naman molting, basa ang dumi. So yan po, antibiotic na agad. Ngayon, mga kaibon, halimbawa di naman matamlay, malakas naman, okay naman yung katawan, tapos basa yung dumi. Tapos yung basa ang duming ibon, hen. So kapag basa yung dumi, baka po malapit nang mag-breed. Kasi kapag po malapit nang mag-breed ang mga hen, talagang talagang basa ang dumi niyan, mga kaibon. So yan po kasi ang dapat nating tingnan na ano ba yung alaga mo ang basa ang dumi, yung hen ba? At itong hen ba na basa ang dumi, nag-mate ba ito doon sa kapares niya? Kasi kapag nag-mate yan, baka po paitlog na yan, kaya po basa ang dumi. Kapag nangingitlog na ang alaga natin, kahit nga naglilimlim basa po talaga mga dumi niyan. Ganon po talaga mga dumi ng mga hen na nasa breeding stage. Basa po ang dumi. So kung nasa breeding stage, nagmate yan, merong itlog yan, or kaya naman naglilimlim yan, kahit na merong inaka yan. So yan po, huwag kayong mag-alala lalo kung sobrang lakas naman ng ibon. Normal po yan sa nasa breeding stage na mga hen natin. So magduda lang kayo or mangamba kayo kapag basa ang dumi, matamlay, so sigurado ako may nararamdaman yan. Kaya po i-antibiotic na yung ibon. Kagaya nga ng binanggit natin na Ambroxetil, yung Pramoxil, pwede yan. So yun. Sa mga kaibon natin na nagtanong, sana po nasagot ko ng maayos. Maraming salamat po. Happy birding po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.